St. John chapter 12. John chapter 12, verse 24 and verse 25. So there pulong sa Ginoong Kristo, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. So kabaygin ang iyong magpakamayo sa pagbasa sa iyong mga word. Magabalik kita na sa pagpunto, magpupulan. Praise God, so galayaw ng mga Diyos. Amen, hallelujah sa siningaga. Yes, bisan sa sunod-sunod nga mga buluhaton sa siningabulan. Ako to wala kumakumpawan sa Kagiligan ng National Conference. Praise God. Pagkatapos ng conference, pagka Wednesday, siguro, tapos na sa prayer meeting namin, naglain mo na nga akong pabatya. Siguro sa kinapoy, yung time ka, sa din sa kinaandan, ginahimo natin ang atong third quarter, dungan sa National Conference, pag-insiparar natin, nga matagaan kitikwa ang conference, ang 2 days na conference, salamat sa Ginoo kasi matapos sa mga subject ko na talakay. Amen, hallelujah. Salamat sa Gyapon kasi din ang ating third quarter na joint fellowship. So, natin kayo sa Gyapon. Amen, hallelujah. Praise God, so wala natin itubutan na maglampas kayo. Amen, kaya ang ating pinagambal, basi amo na lang din katapusan natin ng joint fellowship, wala kita may balo. Amen, hallelujah. So that's why, bisan kapoy, amen. So, aton din pinapanikabutan sa Gyapon. Amen. O nga, matuman natin ang atong commitment dira sa Ginoo nga magahimo kita sa joint fellowship sa siling Negros Island. So, bisan nga sa din, makita natin, hindi tanan naka-attend. Kaya siyempre, kasing ekspektasyon sa iba, wala na sa joint fellowship, kitugod sa naanad sila di ba? Naanad sila na pagka-conference, pagka-Saturday, joint fellowship. Amen, hallelujah. But, gitagaan natin gayon ang fellowship sa mga ministers. Sa sinahaga mo rin. Amen. So I hope we are all blessed. Amen. And we need more. Amen, hallelujah. We need more. Sino nagkatinahangan pa sa dugan mo rin? Ang punong na, pwede na nakanyaga una. Amen. But if you need more this morning, mulaton pa sa lumatapos ang atong bulaton sa singahaga. I believe, bisan matapos sa mga bulaton, singahaga mo kunan, so may arang pa duwag karon na speaker. So dyan, Pastor Toto, bisa rin naman magdala sa mensahe sa ato sa sining fellowship nato mga kapatid. Amen. So, gusto ko kanto, ang ginambala nato, ang tema nato, the parables of the sower. Siguro, di na lang ko mag-share pa na sa subject nga talakayo ko hindi ng versikulo naging sa Ginoo sa akong heart nga natuan ko sa amoy nito Kristo. But it is related, ito yung ginabala na ito, ang binhin. Binhin, binhin sako. Kaya kinahanglan, ang kernel, itawag na ano na siya, ang liso o kon pasig. So, kinahanglan masabogin. Amen? Kasi this is scripture, kung inakapasig, magapabilin lang siya, hindi siya masabog. Hindi siya mapatay.
magpapabilin lang siya ng isa. Pabilin lang siya kapasik. Pero kung masabungin na siya, bisan sa natural, kasi imagine sa isang kapasik sa humay, o kung sa isang kapasik sa mais, pagkaitano mo na siya, kagkon natanong na siya sa maayo nga duta, maayo ang pagsagot. Diba? Hallelujah. Kaya importante yung mga tuturan. Oo, hallelujah. Maayo nga duta, kag maayo ang pagsagot. Diba? Kung isa na rin maayo nga duta, natanong ang isang kabinhi, pero kung wala pang ginasagot, amen? So, ano ba ito mo? Oh, ayan, kasi burukmot siya sa mga pagkilaw. Pero di, ari-ari kung wala nagadalas sa madamot na bunga. So, ang pulong sa Ginoo, makita natin, kasabihin, ang perspective sa Diyos, sa tagsa-tagsa sa aton ng mga tumulong umuturan, nga sa diin, magdadala si madamo nga bunga. Maging fruitful ang aton kabuhi dira sa Ginoo. Amen? Hallelujah. So that's why, pasalamat kita, amen, nga may ara kita, si maayo nga manugtatal, amen? Hallelujah. Okay, sa bisan sa natural mga tuturan, kung magtanong ka mo, kung laka na siya ginatipan, wala na siya ginatutukan, hindi na siya magpahayo. That's why, pasalamat kita, okay sa din, may mga alagad sa Ginoo, may mga ginatipan, kasi ito ka-stricto. Amen? Ang ka-stricto sa pastor, ang pagkaunti sa pastor, amen? Nagparain na siya sa ato, parain na siya sa inyo. Amen? Gabisan sa mga lasan, sa landong, sa malautong, wala ka mo ginatubutan, wala ka mo ginatsan, gitagatsan para na sa inyo. Hindi mo slip ko, super-super naging slip ko. Ang pag-slip ko sa pastor, para sa kayuhan ninyo, agod na sa tingin, mag-professional ka mo, pag maging fruitful ang inyong kabuhi. Amen, hallelujah. So that's why sa singagan, sino sa scripture, rin kumaon, ang akong subject na natuturan. Sa scripture, sa teksto, sa ato makita din sa John 12, verse 24, so verily I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bring forth much fruit. Amen. So diin, ang ini nga scripture nagatumon. Amen? Kag hindi lang sa atong Ginoo mga uturan nagahambal ini nga kinahanglan ang isa ka liso sa trigo kung isa ka liso sa mais kung hindi siya mahulog sa tugtagan mapatay magkapabili lang sa isa. That's why kita nato, ang scripture nag-refer sa atong Ginoo. At kinahanglan siya mahulog, kinahanglan siya mapatay. Amen? For what? Para ang kamatayon sa Ginoo, para sa kay sino? Amen? So para ina sa aton, para ina sa imong at sa aton. Kung ang Ginoo wala mapatay, amen? Hallelujah. That's why bisan nagkakabatyagan niya anong kabukak inang kamatayon, amen, hallelujah, kasi di bisan sa iya prayer, maunod ito sa Gethsemane, na nagsasalita ko, amay, kung mahimpo
Hallelujah. Susunod sa mensahe, let the quote this message mo. Wala. Huwag ka dala. Hallelujah. Makita na ito, anong purpose sa kamatayon sa Ginoo? Kahit ang iya kabuhi, ang iya espiritu, so nagbalik sa ato ng mga tulo. Kasi sa iya espiritu nagbalik sa ato, kung nabato na ito, nabalang yung espiritu, ako na si Pablo, wala na ako nagkakabuhi sa ato, kundi siya na ang nagkakabuhi sa ato. Amen. Hallelujah. Kung ano inagkakabuhi, amen. Kasubong sa sila sa mensahe, so a grain of wheat will bring forth a grain of wheat. Amen. Hindi pwede hingang liso, mais, dayon ang nagtubo ng may. O kung vice versa. Kasi kung anong itanong din mo, so ang kitinang ang itubo. Sining sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Kamo, ginkaanak pag-usap. Pasensya lang kay Lapod. Wala sa apps na hindi kayo nun, ilunggo may harap. So layo. So that's why si Buano ginagamit ko isa but siya naman being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. Since I've been saying, a grain of wheat will bring forth a grain of wheat just as sure as anything. And if we are sown with the incorruptible seed of God, amen, how can it produce anything? Amen? How can it produce anything but a life of Christ? Amen. Amen. Hallelujah. So ano ang makita na kinabuhi sa atin? Amen. Praise God. Hallelujah. Now, so that's why, makita natin sila sa mensahe, so kung paano ang Kordero sa Diyos, dito sa Kalbaryo, so nagsakripisyo siya, kad napatay siya, kad pinaagi sa sinagkamatayon, na ang kuna ito ng kabuhi. Amen? So that's why makita natin, it is not, hindi na, kung naborn kita, napatay man kita, kaupon niya mamuturan. You see, hindi na atong kaugalingon ng kabuhi, kundi kabuhi nga ni Kristo ang makita sa atin. Do you believe that? Amen. Amen. Hallelujah. So so Jesus had to die. So good na to sis. Jesus had to die to produce eternal life. Amen. Hallelujah. So that's why siya importante. Kasi diyan, hallelujah. Kung paano kamatayon sa Ginoo para sa aton. Amen. Hallelujah. Okay, wala kita sa kabuhi kung ang Ginoo wala napatay sa aton. Amen. Praise God. Hallelujah. So sila sa mensahe mga uturan, Jesus had to die to produce eternal life. Amen. So sila kung kain na, hindi lang ang Ginoo kinahanglan mapatay. Amen. Kundi mismo man, kita mapatay man. So this is the message, and now this
ang banal ng Espiritu, hindi magpuyo sa taga-pusoon na mahigpit. So, kailangan mapatay ka. So, unless you have died to yourself and your feelings, amen, and act on God's word, you'll never have life. Forget your feelings. Just think what God said. Amen. Hallelujah. And plant that seed into the life of your own death. Or your own death, and life will be produced out there, and you shall live. Praise God. Hallelujah. So makita natin, hindi lang ginaw na patay. Hindi lang ginaw na tugod ba kita na napatay. Ang si Roma, ginubong kita o kutsi kapatay. Ginbanhaw man kita. Sa pagkong nga kinabuhi. Hindi na yan aton. Amen. Kung di iya na. Amen. Do you believe that? Praise the Lord. Hallelujah. Tasing sa oras. 15 minutes na lang ang nabilit. So sa niya, I will take a grain of corn, put in the ground. So kinahanglan, scripture mistake, so kinahanglan ang pase, putang mo din sa lupa. Pahala kung ano na siya, nalakoy, hidra ko na butang lang sa silupin, kung natago lang sa pahala, pila kasi tsuri na siya mamuturan, binhi na nagyakon. Amen? Hindi na siya mabuhi, hindi na siya mag-producer sa padamo. Pero pagka nabutang na siya sa lupa, siniman sa minsay, we take a grain of corn, put it in the ground. So, bawal ka na sa katungahon na, nga hindi kapit ibutang dito na tutupa sa kabatuhan, dito na tutupa sa gadalang, dito na tutupa sa mga lamunan. Kunti na tutupa sa maayong gabinhin. Do you believe that? Para sa ground subong sa singaga na damo sa nagpanghawid. Di ba? At we are in the good ground na hilway at pulong sa Ginoo sa siningahaga. Amen. Hallelujah. Now, sa kanya. So, kung hindi, ang isa kalisos sa mahis, ibutang sa lupa. Sino niya? Yet it may be a pretty grain of corn. Of course. I remember sa una, pag mag-harvest na ganyan sa mais, ang dagkong nga mga pinuso, ang maayo, ako ginatigan na ginapain, ginabutang na sa dalapugan, sa babaw dalapugan, abot sa madugdog sa sinyo dre. Mga mabatan ko na, wala na nakatuglan, nakatuglan sa bong. Pero sa mga umamo na, pagka mag-harvest ka magkuha na mabili na sa mga dagkong nga puso, kang mga nami, kang mga lugas. Sa mga puso, kang ibitay na to sa tapugan. Amen? Pagkabot naman sa Tigtalanong, ito yung ang mais, sa katuwid, isama lang na yung tanong. Pero yung pinhi, natiganan na nataanggan, kalabanan na mabinhin, matangin ginayang ginatiganan. Mga tagpo ginayang mga puso, mga ano ginayan. This is a mensahe, mga pasi, niya grain of corn, sila niya all fathers out, looks real nice. Kasi naman sa kanami,
babaw dalapugan, o kung bihinto nga suludlan nga sako, gintago mo, para hindi pagkanon sang bukbuk, o ilaga, o ano mo na, so ginatipigan mo na siya. Pero kung amo na siya, magpabiling aral na siya, wala din si Mayo. Sige nga, but as long as it's remain in that condition, yet that's all it ever be a pretty grain of corn. Amen. Sometimes we join church, lot of pretty things in it and so forth. Kamu na lang magdugan kung ano pag-ilabos-ingon sila sa mensahe. Amen. Sometimes, hallelujah, sa ato pag-alagad, gusto nato na muna ng condition. It looks good. It looks nice. Amen. So, tadano to, bisan ano ka maayo ang atong purman, bisan ano ka maayo ang atong church, bisan ano ka falas, ina. Amen. Maybe we try to free ourselves up to go to church. Get a new something another to wear to church. Amen. Hindi niya lisod-sulo sa atong panahon, kaya hindi budlay sa buong atong panahon. Amen. Pero ano kinakanon? Is that all church means to you? Then I am persuaded you need a Hubert. Amen. Kingaman. Bisan ano ka katahom, ano ka namin, sige mo pamisti, ano ka katahom, sige mo church, mga uturan. Ba't kung wala sa pagkatao liwan, magpapilit na wala sa impulos. Amen. Hallelujah. Yet that grain of corn will never produce any new life until the old corn, the old grain, rots away from it. Amo na ang pinaka, amo na yung pinaka problema na sa mga tumulo. Kinanglano. Useless ang forma mo, useless ang kayo mo, ang ginahimo mo sa church, no? Useless ang pagbuli mo sa church, useless ang mga effort mo sa church. Amen, hallelujah. Kung hindi ikaw mahulog sa duta, kag madunot, kag mapapay. Amen. And a person at the altar can get down there and kneel down and give up and say, well, I've got a new birth. Siniwan pa na? You have to stay there until all of your thoughts of your own self, amen, and all your worldly things has rotten away from you. Amen. Hallelujah. They that rotten and gone from you. Then the new birth takes place. Amen. Hallelujah. Until. So that's why kinahanglan mapatay ang atong kaugalingon nga pagkauna. Atong kaugalingon nga pamatyan, ang mga butang sa kalibutan. So kinahanglan madunot dira. You see? Hindi siya madunot, hindi siya mapatay. So wala sa bago nga pagkabuhi na makita natin dira. Amen. Hallelujah. Dahil sa niya, oh, you might be slower and jumper and slower like a horse eating clover, but you'll come up from there in a new condition
with a new birth. And something in you that's alive. Amen. And with you something different from what you was. Amen. Hallelujah. So, may makita. Okay, di bisa tanong mo na pinibig sa altar. Sige ka natin. Born again ka na. Pero wala man sa iluwag sa imo pangunahuna, wala man sa iluwag sa imo kabuhi. Ang imo na pirmi siya do kahiko. Siya do ka-advance. Amen. Amen. Sometimes I preach that in the church mo to that. Kung paano ang yawa gahampang dirat because sa naton mind that is the battleground. Amen. Hallelujah. So yawa gahampang dirat. Praise God. Praise God. Praise Lord. So that's why may aras sa pagbago dirat. That's why Jesus said, let the mind of Christ be in you. Kaya ito ang mga motoran ko. Ito ko sa baron na manaputan ako. Hallelujah. Now, when the new birth come in, it cannot come until there's death first. At ang pinakasubo, sila sa mensahe, and people don't want to die. Sila sa scripture, at yan ninyo ini yung mga kinahiyan. Amen? So, amo inaang mabudlay. So, amo na lang na itong itabasa na sa scripture. But the people don't want to die. They don't want the simple leading of the Holy Spirit. They want to take their own thinking of it. Amen. You gotta take your thoughts. You got to take His thoughts. Amen. You see? So that's why let the mind that was in Christ be in you. Amen. He take God's thought. Bring God's blessing. God's power to you. And take a mess out of you as far as the world is concerned. But it bring new life. It bring resurrecting life. It bring new thoughts. It brings new person. It bring new faith. It bring you from death unto life. Hallelujah. Praise God. Let the mind of Christ be in you. Ipagkas-aral na si Kristo na ang aral na sa atin. Wala ka na sa mga iban pa. But that's why sigo pagka ang ahunga mo, iyan na ni Kristo. Ang vision mo kaliwat. Manusin ko, ang paglantaw mo sa mga kulturan, kaliwat. Ang paglantaw mo sa mga salawayon, kaliwat. Amen. Paglantaw mo sa imo oton, di may diferensya, kaliwat. Magkasiyara na si muna-una. Ikaman. Sa pagsugod, sa wala pa kita matao-liwat. Sa kita pa magkasasala. Anong pag-antaw sa Diyos hata? Amen? Amen? Ang present na life na to, tapos kinaya na ihukman dito sa kalayo. Pero anong lantaw sa Ginoo sa ato? Anong nauna sa Ginoo sa ato? Praise Him. Kung kabalo ka mo sa sinsapat, I believe, kung maglantaw ka mo sa inyong mga kulturan na may mga diferensya at may mga problema, amen? Kaya muna ni Kristo ala sa ato mga kulturan, manginawa na. Amen? Amen? Hindi kasi nga hukman naton. Ang aton mga kulturan, makita nato na muna siya, makita nato na siya. But ang
muna sa Ginoo ara sa aton. Then kay balo ang Dios sa tagsa naton kakabuhig mga kulturan. Kasi sa uto ta kay na hindi man ta panariyos ang pagtubo ta. Tanan, nga anak dira, tanan nga binhi. Nga sa diin ginkuy ginbuhig dira. Nga nagpapadayon subong mga dira. So may mga struggle na amen. Wala kita aya nga maisya nga wala kinatagpuan sa libang banggan kanuman. Pagka magtapuan ka din ng kalibanggan, bantayan mo. Okay, dugay-dugay. Tuluro ng mais mo. Di ba? So, makita natin may mga struggle ng isa't isa. Pasalamat kita, may aral sa manugtatap sa aton. Anak kayo palo, sa tanan natin nga pagginahan. Nakibalo sa aton turoon, nakibalo sa aton balatsagon. Okay, balo siya sa tanan. Hallelujah. So, tao mo, kasi rin makita natin. Pagka, nagbago na o kumihaan na sa pagliwan sa ating kinabuhi. Amen? Hallelujah. Praise God. Then, ang new birth, sila sa mensahe, the new birth don't matter how messy it is. Siyempre, bisag bigyan ka pa na tao. Amen. Bisa sa hospital ka ba na? Kasi, so, makita na ito na condition nila. It's a miss. The new birth, don't matter how messy it is, it looks. How much you have to vote and quarrel and carry on at the altar, or whatever you have to do, all the unnecessary things that you think you would not do, and make you do it. Your own friends and don't want to wash the lipstick of your face. Others might do that for you. Siyempre, kung ikaw lang, hindi mo na kaya. That's why I'm easy. Madamos ang tao na hindi gusto, kikibalos na hindi kinakaya na. Amen? Pero kung itugyan mo ang imong kabuhay sa Ginoo, itugot mo nga sa dilang Ginoo, magahimo sila, hindi ikaw ang magahimo sila, wala ka sa kusog sa magahimo sila, at siya na nagpromesa sa aton, na magapuyo siya sa aton, amo ang magahimo sila sa aton. Hallelujah! Praise God! Yeah, that's right. But it make a face looking out of you. But you'll come up from there, a different person. No matter how it looks, how messy it looks. Pero ano ang resulta niya sa ato na nabuhay? Pag-o na tinugang, dira kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. You are born of the Spirit of God, a new creature in Christ Jesus. It'll do something to you. It'll make you forsake old cigarette and make you forsake that cigarette, that bottle, it'll clean you up. Amen. Anong imoon? Dinuhan kita, baguhon kita. Pero siyempre, magkabasinig ka new birth. Kabutlay, mga kuturan. Kaya hindi ka pwede matawag. That's why sabi dito, hindi siya madunot kad magpatay. Hindi siya mangimpago. Amen. Amen? So that's why nag-record sa kamatayon. Kinahanglan may mapatay. Agod may mabulit ka. Amen. Hallelujah. Kinahanglan may mapatay. Ang Ginoo na patay agod ka kita mabulit. Kinahanglan mapatay kita sa atong kaugalingon agod ka kita mabulit.
mensahe mga autoran. No? Nasa sa mensahe, you will live by the death substance. Do you believe that? Pinagkakuhin kita sa mga patay na substance. Amen. Wala kita kakaong baboy na buhi, wala kita kakaong na pabuhi. Amen? Kinapatay, anay, kinahanglan may mapatay para na may mabuhi. Hallelujah. So sa mensahe, the Son of God gave His life that we might come back to you. Amen? No, it's something doesn't die, you have not lived. Kung wala sa isang kaputa na mapatay, hindi kita mabuhi. Yeah, if the physical being has to live by the dead substance, amen. What about the spirit within you? Amen. Something had to die so you could live again. Amen. The Son of God died, yeah, and that's the mainspring alone. Is how God take His charge on. Amen? You see, kung paano ng iglesia karon, nagkakabuhi, kung paano kita nagkakabuhi karon, doon sa anak sa Diyos na napatay para sa atin. That's the mainspring. That's the inside. Not by shaking hands, not by, you might dress better or whatever more, but you live by dead substance. You might belong to a better church, or what we call a better church. You might be a nice lady, not by your intellectual, but by the Spirit. Ano sa Scripture? Not by power, not by might, but by the Spirit, said the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So that's why, klaro kayo, namin say, nagpapatay, it takes death to make alive here. Amen. So yeah, how much more did something have to die so we could live again immortal? How much more did it do? It do it. Not the way of smart preacher, not a Catholic priest or a rabbi, but it's take the life. Amen. But it takes the life of the Lord Jesus Christ to keep His life. Amen. Send back the Holy Spirit so we can live again. Amen. Ano ba tinihimo sa Ginoo sa atin? Amen. Praise God. Dahil sila niya, Christ said, because I live, ye shall live also. Yeah, I want you to think of it. Notice, something has to die for you to live daily. Sa physical. Something has to die for you to live eternally. Not your intellectuals, nothing that you can do about it. Amen. Wala kita sa may mahimos na eh. Hindi imo kung galingon na magpanikasog, na himuon imo, sundon imo, pulong sa Ginoo, ikabuhin imo pulong sa Ginoo, no? Hindi aton ko galingon. Kasi kinahanglan kita mapatay. Kaya kung hindi ka mapatay, ang imo pang panganagan, imo lang. You agree with me? Pag hindi ka mapatay, ang imo pang panganagan, imo lang. Ang imo gusto, wala nang tumanan mo. Hindi mo matuman kung anong kabubuton sa Ginoo. Anong ginsiling sa pulong sa Ginoo, as long kung hindi ka mapatay. Pero pagka mapatay ka na sa imo ko galingon, hallelujah, hindi na ikaw ang nagkakabuhi, kundi siya na. That's why hindi na ikaw ang masunod, kundi siya na. Ang nagkontrol sa ating kabuhi, hindi na kita, kundi siya na.
Kasi bisan anong kabutlay, isa din malantaw sa iban. No? Nabuntayan sila magpangalagad sa Ginoo sa amon nila kondisyon mga kultural. Amen. Oh. Pero ang kamatuod, kung kita lang, kung tayo lang na. Amen. Oh, ang magkabuhi nga balaan sa subong ng panahon. Oh, kung ikaw lang. Nabuntay na himuon. Oh. Pero kaya hindi na kita. Napatay na kita dira. Amen. Praise God. Napatay na kita dira. Ay nagkakabuhi na sumusaton siya na. Amen. Hallelujah. Oh. Oh, not your entry to nothing that you can do about it. But it's accepting the eternal life that God gives. Amen. So that's why kinahanglan mahamba nato ini siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So that's why kung nasalig sa John, John chapter 14 verse 9 and verse 20. So yet a little while and the world seeth me no more. But you shall see me. Because I live, ye shall live also. And at the day, amen. And at the day ye shall know that I am in my Father. Amen. So siya say, ano yung inaadlaw? Amen. Subong adlaw. This day, amen. You shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. So kinahanglan mapahayag kinasato. And once hindi na siya mapahayag, that's right. Inagin ko, di ba, the John Baptist na new birth? Amen. It's the revelation of Jesus Christ personally in you. Amen. Kaya once hindi mapahayag sa imo, amen. So wala sa di matabo sa imo kabuhi. Praise God. Hallelujah. Now, ano po si Son? Minsan sa scripture, at that day you shall know. At that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Amen. Ano sila sa mensahe? God making Himself. God making Himself known. Di ba? So, may aras sa ganito, ang threefold mystery ng Diyos. Yung gin-unfold niya mga motora, gin-pahayag niya sa siling katapusan ng adlaw. The first fold is, o gusto sa Diyos, ipahayag niya ang iya kagalingon, pinaagi sa yana. Amen? Kagaya-gadwa ka po, mga kurang, gusto niya na may aras siya sa preeminence sa iya iglesia. Kasi yung gusto niya, ipakita, ipahayag ang iya kagalingon sa forma sa iya nanubya. That's why, in the first fold, Christ is the mystery of God revealed. The Word made flesh. Amen. Pag abot sa ating panahon, diin ipahayag naman si Kristo in the form of His bride. That's why, magkasiling kita, the Word made flesh in this last day in the form of His bride. Do you believe that? Hallelujah. So notice nga, God making Himself known. Not we are not supposed to make convert to Christianity by government, but by revelation.
sila sa way. Agod nga makakonvert sa mga believer o kung mag-gather sa mga katawan. Not against with that. Amen. Ang ila niya style. Di ba? May mga binahimo ang individual, ang mga kultural. Kung natin ma-reach out nila, iba ng tao. No matter anong inuunti mo. Ngagod nga ma-convert na siya, madala mo na sa Ginoo, masiraan mo na siya, makasimba na siya. That's good. I'm not against with that. Mahala, servisan mo na siya, pakanto pa uli. Meron na eh. Amen. Agod nga sa din. Invitahan mo siya, pakikanto sa simbahan. Isa mga ginahimuan sila, hindi ka huya na nga. Hindi ka mahuya. Kanto ka na lang, iupod ka na lang eh. Pero ang ginihimo mo, maayo na, pero hindi na siya ako ang makakonvert sa ila. Yes. Amen. Amen. Hindi na ako makakonvert sa ila. Yes. Ano mo siya nagpatong sa Ginoo? Tuwag ka na huya na. Amen. Hindi ka magpatong sa Ginoo kung magsimba ka. May tagduwa ka sa kilo kang noodles. Di ba? Ilang tawa ka rin siniksikin ko ng tawon. Sino na magpapaptize? Siyempre papaptize ka na rin. Kay natapos mo na siguro. Graziano, kung sa akong kayo, huwag ko na sa higan. Wala akong sa ano. Sabi na. Pero babangkot ang conversion. Hindi. Okay. Ang good person. Pagkat tao, ang imong classmate, ang imong abyan, ang imong kasilingan, wala sa may nakita na conversion. Ano ba nang tayo mo? Saan ba nang ihatag mo? Masunod mo na siya, mag-pero sa imo. Pero, hindi ka na-convert. Ano pinag-importante nila? So, you cannot convert. We are not supposed to make converts to Christianity by a government, but by the revelation. Anong revelation? Anong revelation nila? Ano ang na-unfold nila? Mga makita? Amen? Hallelujah! Hindi kasi the revelation that you know, the doctrine that you know, the doctrines. Madamo si maalam sa mensahe, nakaibalo sila, mastery na! Amen. Amen! Pinapabangkot! Nakita si Kristo! Amen! So madamo si nakaibalo sa siling mystery! Pinapabangkot, nakita si Kristo! Ang punto nila is ang revelation ng pagpahayag ni Kristo! Amen. Amen! Kasi, that's why we cannot judge. Sa mo nagkatuon, kami mga pasok. Saan dyan na niyo? Si Jack Wilbur dulu. Kung moderator ka, wala na saan dyan meeting ka. Si Matutong moderator, ikaw present. Bilayan ang view ng present ka, wag present ka. Wala lang. Pero walang katuloy ng virgin puri, ha? But, makita na ito ang life. Kasi kung basihan ka na ang nabalaan ng misteryo, sometimes kita ko umus ang tao eh. You see? Pero ano makita natin nila? It's not the revelation that we know, the mystery, we understand the mystery, but the revelation, the Christ in you. Amen? Makita si Kristo, ang pagpadayag ni Kristo sa aton. Kasi bisan pagkatapos ministers meeting,
Nagsanay niya ako. Pinsit niya ako. Kasi, hindi ba lugi pa eh? Kung anong alive ang ara sa atin. Amen. Pero kung wala pa si Jesus Christ, tira, tapos pa niyo yun. Kung kumandi sa mga sa doktrina mo, makaimkan mo ka. Ay, si Kristo na yan. Oo, sila mas mga di ba? Sa lahat mo ito sila, ikaw, di ba? Hallelujah. Di ba pinusin pa na ihan? Out na kayo. Galing, no? Hindi yan ang understanding sa message ang nabato na ito. Kundi ang kabuhi sa mensahe ang anak sa ato. Amen. Praise the Lord. So na makita na ito, it is Christ in you. As God was in Christ. Ay. Alas 12. Alas 12:20. Allow me 5 minutes na lang. Okay? Pwede ba 5 minutes na? So God was in Christ. As God was in Christ, Christ in you. Yahweh, what God did in Christ, Christ does in you. What side did God in Christ, Christ does in you. Oh, isn't that beautiful? Oh my, I like that. Amen. Hallelujah. Sino gusto sila? Amen. Jesus said, at that day, at that day, when this revelation is made known. Amen. Anong kapayagan na nakita natin subong? Amen. Hallelujah. Oh, hindi ikaw, hindi si Pastor Ruben o Pastor Toto, ang kung sino, kundi si Kristo. Amen. Hallelujah. Oh, so yeah, when this revelation is made known, you will know that I am in the Father, and the Father in me, and I in you, and you in me. When the revelation is made manifest. Kasi sabihin na, the revelation, kaya ba Lucas ang mystery? When the revelation is made manifest, at that day you shall know that I and the Father are one. I am in the Father, and the Father is in me. Then when the revelation comes forth, then it's in you and you in me. Yeah, there you are. See, the manifold, the threefold, what to bring it back, we got to be. As Jesus was the Word of God, He became the same. If He wasn't the Word. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So ito sa na makita natin ang mga kultura. Amen. Hallelujah. Amo na nga. Hallelujah. Sige sa mensahe. Naturan ko na lang. Listen, sa Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? So sa mensahe, Christ Himself pointed people to His death and said, except a cord of wheat falls into the ground, it abides alone. Yeah, oh, how different it is. Yes, sir. How different. But your life and His life find each other. Praise the Lord. Not the church. Not in a building. Not in a crown. Amen. Hallelujah. Not in a good works. But in the cross
crucified with Him. That's where you find Christ. You find Him by doing better, turning a new page, starting a new life. You don't find Christ. You find Christ only in death, not in a manger, not in a confusion. To believe a certain graves and evil, you don't find Christ there. A true servant take you to Him, and He is the Word. Kailan natin makita ang Ginoo. Amen. Amen. How the Lord, kita na ito kung paano ang Ginoo kita no. How the Lord is planting His Word. Yeah, that the first of all is God's eternal Word. Yeah, I want you to see this while you are here seeking out for God for your salvation, for your healing. That everything that can do for you, He is already done it. Praise the Lord. Hallelujah. Huh? Praise God. Sabi niya, every sin is forgiven, every sickness is healed. Iyon lang ka. Itapos na kanan sa Ginoo, sobra na doon kalipo na doon kinamika. Amen. Kasi sa Ginoo siya subong, ang Ginoo yun, kung may kinapansyap ka, ang Ginoo dito ayos sa mo. Amen. Di naman. Tapos na pag-ayos ang Ginoo sa iyo. So, ang kapayagan nila kapag sa ato, hallelujah, nasabihin, i-clip ni mo kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa iyo. That's why ang scripture sa lugar namin, kung anong bisan, anong kinanlaro ni mo, kung anong kinanlaro ni mo sa mga pagkako, tuhan mo nga nabatod mo na. Sa pagkabatod, tapos na. Amen. Hallelujah. Even our salvation, tapos na na. Sabihin sa'yo, wala kita ginawa sa Ginoo sa nagligat ng katuwing o 20 years ago. Kundi, tapos na. Sobrang na doon kalibo katuwing na nagligat, inuwas na kita sa Ginoo, ginpayaran na kita sa Ginoo. Amen. Na-accept na lang ang atong kaluwasan 20 years ago. Amen. The same things. Hallelujah. So tapos na. Sa mensahe. So yan, the only things you have to do is to look to Calvary and accept what God has already done for you. Oh, praise the Lord. There it is. It's already finished. Jesus said at Calvary, it is finished. Amen. Then I was saved. I got saved 20 years ago. No, it was saved 1900 years ago. I accepted it 20 years ago. God, there when Christ died, He paid the penalty of both sin and sickness. And sickness is attribute of sin, and sin is ability. Amen. It's already paid. Amen. Hallelujah. Praise God. So ano kinakano na nato? Now, the only things, the little tree, you stick it in the ground, plant it, and it has to grow. Amen? It has to draw the moisture from the ground, and it has to draw more than what its landed portion is. You have to give a plenty of water. Amo nang kinanglanong agad na magtubo. Because I believe, arat na dira siya. Ang tanan mo na kinanglanon pagka na-born again ka, arat na dira. Ang kinanglanon mo lang na magtubo ka. Ano kinanglanon na magtubo? Kinanglanon mo sa bunyan. Na-born na kinabunyagan ka, just drink it. Amen. Hallelujah. Kailangan i-absorb mo ang tubig. Amen. Ang example ko kinaninig ko sa Jewel ang pato. Hindi sa absorbent eh. Ulanan mo siya, mabasa siya, ka-itiglan mo nag-absorb. Pero kita mo ito lang, kinahanglan, damon ka sa diin ang Ginoo, nagpaulan sa pagpakamaayo sa aton. Damon ka sa diin, hallelujah, kasubog sa siling aga, hindi patay buwak sulod, hindi patay...
Amen. Oh, but just drink. Amen. Oh, drink mo. Amen. Okay ka man. Wala ang Ginoo nagapaulan. Hallelujah. Oh, so kung ang Ginoo nagapaulan, so panikabuti na mapuno ka. And the more na nag-inom ka, nag-grow ka, nag-pusap ka, kung ano ang araw dirang sa sulod. Tandaan na to, hallelujah. That is the life of Christ in you. Kung ang kamoy ni Kristo araw dirang sa sulod, ang tanan, araw na dirang, kung dito na na, mga kaibigan. Hallelujah. So, the more you drink, so imanipis siya na. Praise the Lord, hallelujah. I hope so. Let's read this before I close. So again, you have to give the plenty of water, and when you give it water, it just drink and drink and drink till it can hardly drink no more. And it start pushing out, and it pushes out leaves, pushes out blossom, pushes out apples. The apple was on the inside of it at the beginning. And it just has to drink. Every man that born again in Christ Jesus, everything you have need of, you believe that. Kami nakakanta sila eh. Asa believer. May problema asa believer. Ada kung ano kadakot ng problema. Expression. Amo na, hindi ko, bintaha tayo ng mga inugong. Kaya bisan anong kadakot ng problema, sarjag yan ang isa. Amen! Wala bukas! Anong expression? Sarjag. Sarjag yan mo! Mas mo kamalong ka na sa mensahe. Mag-negative ka ba? Hallelujah. Always positive. Ang araw na. Kung nakita, ang araw na. Ang kanangkin ka pa sa Chino. Araw na sa iyo. Amen. Kasi positive kita. Amen. Grabe ka kung di mo sa Dito sino pa sino ba yan? Wala sino ba yan? Kirusan ka. Hindi yung problema. Hallelujah. No? Satan will attack you. Sure he will. But everything you have did in the world, life's journey, is in you right then. Hallelujah. And when you have planted in Christ Jesus, then you see what I mean. Amen. Hallelujah. When you are born again, and the baptism of the Holy Spirit has come into your heart, you have everything. Come on, church. You have everything that you have need. Oh, for this journey. Now the only things you have to do is what? Amen? Usik ang inyo ang tao sa mga. May mga kataka-speaker ka ron. Hindi na kami magbalik. Pero di ka mo kulang mo ito. Susubok, tuduhan tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Sa pagtindog. Amen. Let's worship Him sa sikataw. Amen. Hallelujah.